thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Sa video na to mga kaibon, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good day po, may tanong lang po ako sa bagong pinares ko na ibon. Kasi yung kak po ang matapang, parang ayaw niya pumares sa bagong hen. Sure kak naman po siya dahil na-breed ko na and this breed and proven na. Maraming salamat po, sana masagot. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang pinagpares proven kak at pinares niya sa bagong hen. Kaso medyo matapang yung kak. Parang ayaw daw pumares doon sa hen. Alam nyo mga kaibon, nangyayari din talaga minsan ang ganito. Minsan, meron din talagang matapang na kak kumpara sa hen. Lalo na po kapag talagang matured na. Pero sa tingin ko po dito sa paresan ni sir, baka po medyo bata pa yung hen na pinares ninyo. Dahil proven kak po yan, talagang ready to breed yan. Ngayon, kapag kasi mga kaibon ang kak gustong sumubo, kasi bago yan makipag-mate talagang sumusubo muna ang kak. Kapag gusto yan sumubo tapos ayaw ng hen, dahil kung baka po bata pa, talagang magagalit po ang kak. At may mga pagkakataon, dahil proven kak yan, may mga pagkakataon na baka po gustong padipahin ng kak yung hen dahil gusto niyang pumatong, at baka po ayaw ng hen dahil medyo bata pa, talagang magagalit po ang kak. Pareho din po yan sa mga nagpapares ng medyo matanda na yung hen, kumbaga proven na, tapos pinares sa medyo bata pang kak. Ganon din po yan, hindi rin po yan magkakasundo dahil po kapag ang hen dumi pa yan tapos hindi pinatungan ng kak dahil medyo bata pa, hahabulin niya yan, mag-aaway yan dalawa. So dapat sa pagpapares ng mga ganyan, dapat binabantayan dahil may mga pagkakataon na minsan nadidisgrasya ang ibon, lalo po sa mga nagpapares ng proven hen. Ipinares ngayon sa mga batang kak, talagang kapag po nagmadali ang hen na gusto na niyang magpapatong tapos hindi pinatungan ng kak, hahabulin yan hanggang sa baka po maaksidente. Dito sa paresan ni sir, yung kak niya proven, baka po bata yung hen. Ganon din po yan dahil kapag gusto ng kak makipag-mate tapos ayaw ng hen dahil medyo bata pa, talagang magagalit ang kak. Ganon din po yan. Pero hindi yan kasing tindi ng mga nakapagpares ng proven hen pinares sa batang kak. Ang mga kak kasi nakakapagtimpi pa yan. So nagagalit lang yan, mag-aaway lang yan, pero hindi hahabulin tulad sa mga nakapagpares po ng proven hen at bata yung kak. So sa tingin ko dyan sir, baka po bata pa yung kak po, yung hen po ninyo na pinares sa proven kak. So konting antayan lang po yan at obserbahan mo din kung ano ba ang behavior ng kak na ipinapakita dyan sa hen. Baka kasi medyo bata pa ang hen, so talagang hindi po yan magkakasundo ng ganun kadali mga kaibon. So yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawa, sir, as lang meron po akong na-acquired na isang family declaration po sa parents from previous owner is par blue opa, split pale na kak. Ang kapares par blue opa pale hen. Pero itong huling clutch sa kanya, naglabas ng albino and crimino opa. Visual po, pero iba ang ID niya sa mga visual na anak. Kasi daw walang ino line ang parent, pero visual po sila kahit siya aminado naman. So tanong ko po, pwede bang walang ino yung parents, naglabas ng albino opa and crimino opa? Second question, kapag both parent opa, automatic opa na ba lahat ng anak? Salamat and more power. So ganito yan mga kaibon. Dahil yung paresan ni sir halos ang ID pale, pero naglabas ng ino. So una, ang gagawin nyo po dyan,
titingnan nyo mabuti yung nilabas na ino, kung talagang ino talaga siya. Baka kasi light form na pale follow yan. Alam nyo naman kapag light form na mga pale, nagmumukhang akala mo ino. Pero sa mga light form, kahit na sobrang light ng kulay ng katawan, meron ka pa rin palatandaan na makikita sa mga light form na pale follow. Una, yung flight feathers niyan. Pangalawa, yung buntot niyan. Ang pinakang buntot niyan talagang didiin pa rin yan. Kahit na po ang katawan sobrang light, pero yung buntot niyan may markings pa rin yan na sila ay pale. Pangalawa, meron po akong mga naging past video na naging vlog ko tungkol doon sa parisan ko na naibenta ko po. Yung parisan ko kasing yon, ang ID kasi noon, split pale, OPA, split pale, possible split ino pareho. Tandaan, OPA, split pale, possible split ino. Ngayon, naibenta ko po yun. Tapos, nang na-breed na yun ang nakabili, naglabas po sa unang clutch ng pale follow. Pangalawang clutch, ino. Pangatlong clutch, pale follow. Pang-apat, ino. Alternate po ang nangyari. Una ino, pangalawa, una pale follow, pangalawa ino. So yan po, kahit po ang ID niyan split pale na mga parisan po ninyo, pwede po yan maglabas ng ino. Baka kasi po hindi rin alam ng breeder niyan na merong kargang ino yung parehas. Baka po hindi lang niya, kung na-acquired din niya yan, baka hindi po nabanggit din ng sealer na merong kargang ino yan. Ngayon po, dahil kung talagang ino po ang nilabas, so nangunguhulugan po, split pale yan, split ino na din. Dahil po naglabas sila ng visual na ino. Pwede po maglabas kasi ang kahit naka-split yan sa pale, pwede yan maglabas ng ino dahil pareho po yan naka-split na parent na breeder po ninyo sa ino, dahil kung naglabas po ng visual albino OPA at Crimino OPA. Doon sa pangalawang tanong mo, kung lahat ba ng anak ng parisan na back to back OPA, kung OPA na ba lahat? Opo, OPA line na po yan lahat. So wag po kayo magtaka, mas maganda talagang yung nilabas niyang albino and then Crimino, ipasipat po ninyo sa mga marunong, or kahit na po kayo, pwede po ninyo yan tingnan kung albino ba yan or Crimino. Ang buntot po ng albino talagang solid na malinis yan, puting-puti. Sa mga Crimino naman, kung anong kulay ng katawan yan, ganun din po yung buntot niyan. Wala dapat may hahalong ibang kulay na didiin siya. Pero kung merong madiin sa buntot ng albino, nagkaroon ng konting may markings ng kulay blue na madiin, albino ay pale follow po yan na kulay blue, light form. Sa Crimino naman, kung merong dumiin na kulay doon, baka po par blue yan na OPA pale, light form. Pero kung talagang malinis, talagang kung anong kulay ng katawan, ganun din yung mga buntot nila malinis, baka po talaga ino. So ang parent niya naka-split sa pale follow, naka-split pa sa ino. So yan po. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon, boss, magtatanong lang, pwede ba tanggalin yung egg na walang laman agad? Salamat po sa pagsagot. Mga kaibon, pwede natin tanggalin yan kung yung itlog wala ng laman, kung tapos na ng makandling natin. Pwede na po yan tanggalin, wala namang problema yan. Mas maganda nga pong tanggalin na po yung mga walang laman para makapag-limlim ng maayos yung breeder natin doon sa mga merong laman. So halimbawa po, initlog yan ng 1, halimbawa 1, tapos nagkandling ka na ng 12 or kaya 15, nakita mo na lahat merong laman, yung iba wala. Yung mga wala, tanggalin mo na yan para makapokus doon sa merong mga laman. So okay lang po yan tinatanggal, ganyan po ang ginagawa ko. So yan po yung mga katanungan sa atin ng kaibon natin. Sana po nasagot ko ng maayos.
Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.